Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa lahat ng nakikinig. Ako si Melanie. At ngayong gabi, aamin ako sa bagay na sumira sa buhay ko. Isang bagay na hindi ko kailanman inisip na mangyayari sa isang simpleng kagaya ko. Tahimik lang ang buhay ko noon. Sapat lang ang kita sa sari-sari store, sapat lang ang naluluto ko para sa anak ko, sapat lang ang tulog, kahit minsan kulang. Sanay na akong ako ang gumagawa ng lahat. Sanay na akong walang inaasahan. Hindi ako nagrereklamo. Ganito ang buhay ng isang single mother. Gumigising, nagtitinda, nagbibilang ng barya, nagpapalakas ng loob kahit nakakapagod na. Pero kahit gaano ko ayusin ang mundo ko, may dumating na gumulo sa tahimik kong ritmo. Si Kaloy, 23 taong gulang, payat pero matipuno, laging may dala-dalang kahon ng soft drinks at tubig para sa tindahan. Delivery helper lang daw siya, pero kung umasta, parang kilala niya ang tibok ng buong barangay. At kahit gaano ko gustong huwag pansinin, iba siyang tumingin. Hindi bastos, hindi mayabang, pero may init, may tanong. May parang gustong basahin sa mukha ko. Miss Mel, tulungan ko na po kayo. Sabi niya noong unang araw niya. Hindi ko pa siya kilala, pero napansin ko agad kung paano niya akong tinititigan. Hindi yung tipong nakakahiyang tingin, yung tipong napapansin ka. Yung matagal ko nang hindi nakukuha mula kahit kanino. Sinubukan kong umiwas. Ayoko ng gulo, ayoko ng atensyon. Hindi ko kailangan ng komplikasyon sa buhay ko. Pero tuwing dumarating siya para mag-deliver, naririnig ko ang sarili kong humihinga ng mas malalim. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ka na naman kumakain sa oras, Miss Mel. Sabi niya minsang hapon. Nakikita ko po sa mata niyo. Pagod kayo. Napahinto ako. Ang tagal nang walang nakakakita nun. Nasanay na akong itago ang pagod. Nasanay akong ipakitang kaya ko pa kahit wasak na ang loob ko. Pero sa isang tingin lang niya, parang nalusaw ang lakas ko. Sinabihan ko ang sarili ko na huwag pansinin. Bata siya, may buhay siya. At ako may anak, may responsibilidad, may reputasyon. Pero bakit pa kasi tuwing nagsasalita siya, parang umaabot sa loob ng dibdib ko yung boses niya? Hindi ko na maalala kung kailan nagsimulang lumambot ang loob ko sa kanya. Siguro nung tinulungan niya akong isara ang tindahan isang gabi. Siguro nung inabutan niya ako ng yelo dahil mainit ang ulo ko't ang dami kong ginagawa. Siguro nung nagtanong siya, masaya ka pa ba, Miss Mel? Wala akong sagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan ako huling naging masaya para sa sarili ko. At doon nagsimula ang delikadong parte. Akala ko kaya kong iwasan. Akala ko kaya kong maging matino. Akala ko kaya kong manatiling si Melanie, ang tindera, ang nanay, ang babaeng may kontrol sa sarili. Pero ang hindi ko alam, ang kahinaan ko pala ang sisira sa akin. At sa gabing iyon na binubuksan ko ang pintuan ng kwento ko, alam kong wala na akong babalikan. Ang mga susunod kong sasabihin, hindi ko na maibabalik. Pero kailangan kong ilabas. Kasi doon nagsimula ang lahat, sa isang tingin. Sa isang pag-iwas na hindi ko nagawa, at sa isang batang hindi ko dapat hinayaang makaapekto sa buhay ko. Ngunit nangyari. At iyon ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Nagkukumpisal sa inyo ng isang lihim na hindi ko kayang dalhin mag-isa. Mainit ang hangin, yung tipong kumakapit sa balat at nagpapabigat ng bawat galaw. Mas maaga kong sinara ang tindahan para sana magpahinga. Pero habang pinapatay ko ang mga ilaw, napansin kong may naiwan pang isang bumbilya sa likod. Mahina, dilaw, at nagtatapon ng aninong parang buhay. Tahimik ang paligid. Wala nang tao, wala nang dapat dumating, pero dumating siya. Narinig ko ang tunog ng motor. Isang mabilis na paghinto. Sunod ay mga hakbang na papalapit sa pinto. Paglingon ko, si Kaloy. Namumula ang pisngi, humihingal, hawak ang isang malaking kahon. Miss Mel, last delivery po. Pasensya na late.
Sabi niya habang pinupunasan ang noo gamit ang laylayan ng t-shirt niya. At doon ko naramdaman ang hindi ko dapat maramdaman. Mas mainit siya kaysa sa gabi. Sige, pasok mo na lang, sagot ko, kahit alam kong dapat ko siyang pauwiin. Pumasok siya. Sa ilaw ng nag-iisang bumbilya, naglaro ang mga anino sa dingding. At sa loob ng maliit na espasyong iyon, para kaming napasok sa ibang mundo. Habang binubuhat niya ang kahon, napansin ko ang pagigting ng panga niya, ang mabilis na paghinga, ang pamumula ng batok. Nagtanong siya, mahina, Miss Mel, ang init. Wala po bang fan dito? Napatawa ako, meron pero sira. Kagaya ko minsan, tumawa siya. Yung tawang nakakahawa. Yung klase ng tawang matagal nang hindi umiikot sa tindahan ko. Lumapit ako para tingnan ang resibo. Lumapit din siya para iabot iyon. At doon ko nadama, masyado na kaming magkalapit. Hindi ko alam kung kanino nanggaling ang unang hakbang, pero nagtagpo ang hininga namin. At hindi kami umiwas. Tumahimik ang paligid. Hindi takot ang katahimikan, kundi tensyon. At doon nangyari ang hindi ko mapapahindian. Nang abutin ko ang resibo sa kamay niya, halos magdikit ang mga daliri namin. At sa sobrang lapit namin, ramdam ko ang init ng hininga niya sa gilid ng labi ko. Miss Mel, bulong niya. Hindi ako nakasagot. Pero hindi ko rin siya tinulak. Dumikit ang kamay niya sa bewang ko. Maingat, magaan, pero malinaw. At doon ako napahinga nang hindi ko sinasadya. Kaloy. Sandali. Isang tunog na hindi malaswa pero puno ng kahulugan. Isang tunog na sapat para magsabi sa kahit sinong makarinig na may nangyayaring hindi dapat. Ang mga anino namin sa dingding ay gumagalaw kasabay ng paghinga namin. Hindi kami nagdikit ng buo, pero ang posisyon namin, ang lapit namin, ay nagsasabing may namamagitan na hindi namin kayang itanggi. Miss Mel, ulit niya, pero ngayong mas mababa, mas nanginginig. Hindi ko na alam kung sino ang unang umatras. Pero nang mahimasmasan ako, mabilis kong tinakpan ang bibig ko. Namula si Kaloy, hindi makatingin. Pareho naming alam, may nangyari, hindi man kumpleto, pero malinaw. Naglakad siya papunta sa pinto, hindi makapagbitaw ng salita. Ako naman ay nakapako sa kinatatayuan ko, hindi malaman kung dapat ko bang takbuhan o balikan ang nangyari. Akala namin tapos na ang gabi. Akala namin kaming dalawa lang ang may alam. Akala namin ligtas kami sa dilim. Pero narinig ko ang isang mahinang hakbang sa labas. Isang paghinga. Isang aninong dumaan sa harap ng pinto. At hindi namin alam, may ibang nakarinig ng lahat. Pagkaalis ni Kaloy, naiwan akong nakatayo sa gitna ng tindahan. Nanginginig ang tuhod ko, parang naubos ang lakas ko sa ilang segundo lang na paglapit namin sa isa't isa. Ramdam ko pa rin sa bewang ko yung mahina, pero malinaw na hawak niya, at sa tenga ko, paulit-ulit tumutunog yung sariling boses ko. Hindi ko alam kung ilang beses yun umikot sa isip ko. 10? 20? Wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, may nagawa akong hindi ko dapat ginawa. Hindi na ako pwedeng magpanggap na wala lang. At habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko, doon ko narinig ang iba pang hininga, hindi sa loob, kundi sa labas. May mahinang hakbang sa kalsada. Isang lakad na parang lasing, medyo paika-ika, mabigat, mabagal. Sumilip ako saglit sa gilid, pero hindi ako nagbukas ng pinto. Nakita ko lang ang anino niya sa frosted na salamin. Isang lalaking medyo matangkad, may hawak na bote sa isang kamay. Nakahinto siya sa mismong tapat ng tindahan. Nakatingin, nakikinig. At saka ko narinig yung tunog na kinatakutan ko sa lahat. Click! Yung mahinang tunog ng cellphone na binubuksan. Yung swiping, yung pag-tap sa screen. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari sa loob. Hindi niya kami nakita. Pero ang nakita niya ay ang aninong halos magkadikit. Ang galaw ng katawan naming masyadong malapit. At ang boses kong hindi na inosente sa pandinig ng kahit sinong makakarinig. Kaloy, huwag, sandali. Sa loob, iyon ay isang pakiusap na puno ng halo-halong emosyon. Sa labas, tunog init. Tunog kasalanan. Tunog skandal.
At sa kamay ng lalaking yon, naging sandata laban sa akin. Akala ko nagtapos na ang problema ko sa gabing yon. Akala ko kinabukasan, kaya ko pang magpanggap. Bubuksan ko ulit ang tindahan. Magbebenta ng kape at tinapay, kakalimutan ang nangyari. Pero pagdilat ko palang kinabukasan, iba na ang mundo. Sunod-sunod ang tunog ng phone ko. Messenger, notifications, tag, mentions. Napakunot ang noo ko. Kinuha ko ang cellphone. May nagpadala sa akin ng link. Mel, ikaw ba to? Ate, paki-explain. Grabe naman to, kapitbahay ha. Nang buksan ko, para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Isang public na post sa Facebook. May video na ang caption. Set Melanie at ang delivery boy. Pinindot ko ang play. Hindi kita ang mukha ko. Hindi rin kita si Kaloy ng buo. Pero malinaw na tindahan ko yon. Yung pinto, yung signage, yung ilaw sa loob. Sa video, makikita sa frosted glass ang dalawang aninong halos magkadikit. Isang lalaking nakaharap sa loob, isang babaeng bahagyang nakasandal, parang kumakapit sa kung saan. May maririnig na mahihinang tunog, mga galaw, konting kaluskos. At pagkatapos, boses ko. Kaloy, sandali lang. Please. Hindi ko maalala na may please akong sinabi, pero sa video, ganun ang tunog, ganun ang dating, ganun ang interpretasyon. At sa internet, hindi na mahalaga kung ano ang intensyon mo. Ang mahalaga lang, ano ang tunog. Hindi ko na natapos panoorin. Napindot ko ang pause pero huli na. Sa baba ng video, libo-libong reaksyon, daan-daang shares, sunod-sunod na komento. Grabe, sa tindahan pa talaga. May anak pa naman, uy. Si Ate Mel ba to sa kanto? Parang tindahan niya ah. Siya siyante. Kita ko na yan gabi-gabi ah. Sabi ko na nga ba, may nangyayari dyan sa delivery boy na, yan, parang may humigop ng hangin sa baga ko. Hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw. Para akong nakapako sa higaan, hawak ang cellphone, nanginginig ang mga daliri. Hindi, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit paulit-ulit ko sabihin, hindi niya mababago ang totoo. Nandyan na ang video. Nandyan na ang boses ko. Nandyan na ang mundo. At pinapanood ako. Madaling araw pa lang, may naririnig na akong bulungan sa labas. May naglalakad sa tapat ng bahay. May humahagik-gik. May nagsasabing, "Diyan yun eh. Diyan yung tindahan." Baka mamaya, andun na naman si delivery boy. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ko binuksan ang tindahan. Umupo lang ako sa sahig, yakap ang sarili kong mga tuhod, pinipigilan ang iyak. Hanggang sa bumukas ang pinto ng malakas. Ang anak ko, nakatayo sa harap ko, hawak ang cellphone niya, nanginginig ang panga. Ma, boses niyang puno ng pait at sakit. Ikaw ba to? Pinindot niya ang play bago pa ako makasagot. At muli kong narinig ang sarili ko. Yung boses ko. Yung pangalan ni Kaloy sa bibig ko. Yung mahinang sandali na parang hindi naman talaga pagtutol. Ma, ulit niya. Mas malakas, totoo ba to? Wala akong nasagot. Kahit anong paliwanag ang sabihin ko, mauuna at mauuna pa rin ang video. Ang audio, ang tunog na hindi ko mababawi. At sa katahimikan ko, dun siya tuluyang nasaktan. Anong klaseng nanay to, ma? Bulong niya, pero sapat na ang lakas para masira ang puso ko. Bandang hapon, may kumatok ng sunod-sunod, hindi yung pang-customer, kundi ng isang taong desperado. Binuksan ng anak ko ang pinto, si Kaloy. Magulo ang buhok, pawisan, parang galing sa pakikipagsagutan sa buong barangay. Miss Mel, sigaw niya mula sa labas, hindi ito tama. Hindi nila alam ang totoo. Hindi naman ganun yon. Narinig ko ang boses niya, pero bago pa siya makapasok, may sumigaw sa kalsada. Ayan na! Si delivery boy! Uy, idol! May tumatawa. May pumapalakpak. May nagvi-video ulit. Lalong nag-apoy ang hiya ko. Umalis ka na, Kaloy. Mahina kong sabi. Lalo lang lalala to. Hindi kita iiwan, Miss Mel. Please, putol ko sa kanya. Halos hindi na ako makatingin, umalis ka na. At doon ko nakita sa mukha niya yung sakit. Hindi lang dahil sa mga sinasabi ng tao,
kundi dahil alam niyang kasalanan niya rin ito. Pero sa mata ng anak ko, isa lang ang totoo. Kasama ka dito, sabi niya kay Kaloy. Puno ng puot. Dahil sa'yo ganito nanay ko sa harap ng lahat. Walang nasagot si Kaloy, wala rin ako. Sa loob ng isang araw, lumaki at lumala ang kwento. Sabi sa video, gabi-gabi raw ginagawa. May nagsabi, may iba pa raw na lalaki dyan dati. Baka matagal na silang may relasyon. Lahat ng hindi totoo, naging totoo sa bibig ng iba. At kahit ano pang sabihin ko, boses ko rin ang kalaban ko. Ako yung babae sa likod ng frosted glass. Ako yung boses sa video. Ako yung may anak, may tindahan, may reputasyon. Nadahan-dahan nilang pinunit. At doon ko na-realize, hindi ko na kayang lumabas. Hindi ko kayang tingnan ng mga tao. Hindi ko kayang ipaliwanag ang isang hininga. Sa mundong naghahanap ng iskandalo, hindi ng katotohanan. At sa bawat share, sa bawat comment, sa bawat hagigikan sa tapat ng tindahan ko, naramdaman kong unti-unti na akong nawawala. Hindi lang bilang tindera, hindi lang bilang nanay, kundi bilang tao. Hindi ko namalayan kung gaano katagal akong nakaupo sa sahig ng tindahan, yakap ang tuhod ko, pinipigilan ang luha na ayaw naman tumigil. Sa labas, rinig ko ang mga bulungan, tawa, tunog ng mga cellphone na tila sabay-sabay nagre-record. Hindi na ako makalabas. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata ng mga taong dati bumibili lang ng suka, toyo, sigarilyo. Pero ngayon, ako ang binebenta nila sa kwentong hindi ko naman isinulat. Ang kapal talaga, sa tindahan pa! Sigaw ng isang babae, may anak pa naman, kung sino-sino na lang! Sagot ng isa, masakit. Mas masakit pa kaysa kahit anong sinabi ng anak ko. Kasi ang sakit, kapag galing sa taong hindi mo kilala, parang kinukunan ka ng pagkatao mo. Bandang tanghali may kumatok ng malakas, tao po! Barangay! Nanigas ang dibdib ko. Binuksan na lang ng anak ko ang pinto. Ma'am, sabi ng opisyal, iwas ang tingin, maraming reklamo mula sa mga kapitbahay. Sinasabing nakakagulo raw po itong video ninyo. May ilang nagrereklamo na isara na raw ang tindahan ninyo. Nanggagaling daw dito ang iskandalo. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na wala namang masama sa nangyari. Na hindi kami naghubad, hindi kami naglakas ng loob na gawin ang iniisip nila. Pero anong laban ko sa video? Sa boses ko? Sa aninong gumagalaw? Kaya ang lumabas lang sa bibig ko ay, pasensya na po, at doon na nila ako tinignan. Yung tingin na hindi na tao ang kaharap nila, kundi problema. Kinagabihan, nakita ko ang anak ko sa kusina. Hindi siya kumakain, hindi siya umiiyak. Pero yung mata niya, punong-puno ng hiya. Mahina niyang sabi, hindi ako pumasok kanina. Sila, pinapanood nila yung video, pati teacher ko. Nakita. Parang may humawak sa puso ko at pinisil hanggang sa manginig ang kabuuan ko. Anak, patawad, ma. Hindi ko alam paano humarap sa mga tao dahil sa iyo. Yun ang pinakamalalim na sugat. Hindi galit, hindi sigaw, kundi hiya. Hiyang hindi ko alam kung paano haharapin. At sa gabing iyon, doon ko naintindihan. Hindi lang ako ang sinira ng video. Pati anak ko, pati kinabukasan niya, pati buong pangalan namin. Kinabukasan, muli siyang dumating, si Kaloy. Nakayuko, halatang ilang beses nang nakipag-away. Miss Mel, pwede ba tayong mag-usap? Halos pakiusap niya. Tinignan ko siya. Yung batang halos kasing edad ng anak ko. Yung batang hindi ko dapat hinayaan lumapit sa buhay ko. Kaloy, umalis ka na lang. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ako papayag na kayo lang ang sisihin. Nanginginig ang boses niya. Kaloy, wala na tayo, sagot ko. Mas mahina kaysa sa naramdaman ko. Huli na ang lahat, kahit wala tayong ginawang ganon. Kahit hindi naman nangyari ang iniisip nila. Sa tingin nila, wala na ang reputasyon ko. Pero Miss Mel, hindi mo mababago yon. Napapikit ako. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit na makita siyang nasisira rin dahil sa akin, at doon siya umatras. Mabagal,
Para bang bawat hakbang ay pagputol sa tali na minsang nagdikit sa amin. Hindi na siya lumingon. Kinagabihan, natuldukan ang lahat. May sumigaw sa labas. Isara na yang tindahan! Nakakahiya. Doon ko na alam ang dapat kong gawin. Sinara ko ang tindahan. Hindi na muling magbubukas. Hindi ko na kayang tumayo sa likod ng counter kung alam kong bawat taong bibili, nakakita ng video ko. Nakadinig ng hininga kong ikinahiya ko na. Naging peke ako. Isang bag lang. Wala akong balak dalhin ang mga gamit na nagpapaalala sa gabing nagwasak sa akin. Bago sumikat ang araw, lumabas ako ng bahay. Tahimik ang kalsada, pero ramdam ko ang mga matang nakasilip mula sa kurtina. Yung pilit na hindi tumitingin, pero nanonood. Yung may cellphone sa kamay, baka nagvi-video ulit. Sa bawat hakbang ko, may naririnig akong bulong. Ayan na siya. Huwag kang lumingon, baka makita ka. Totoo raw lahat sa video. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako lumingon. Habang palayo ako ng palayo sa barangay, sa buhay na kilala ko, sa pangalang hindi ko na kayang dalhin, doon ko sinabi ang hindi ko masabi sa kahit kanino. Hindi ko iniwan ang bayan ko dahil sa kasalanan. Bulong ko habang pinupunasan ang luha ko. Iniwan ko sila dahil sa awa. Awa sa sarili kong hindi marunong lumaban. Awa sa anak kong nasangkot sa kahihiyan ko. Awa sa babaeng naging biktima ng sariling sandali ng kahinaan. Kung pwede ko lang burahin ang isang gabi, yun ang gabing yun. At ngayon, habang nakikinig kayo, habang iniisip nyo kung paano ako napunta rito, may tanong lang ako. Kayo, kung isang hininga lang ang sisira sa buhay nyo, pipiliin nyo bang manatili? O aalis na rin kayo, gaya ko? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy nyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.